welcome po. Palakpakan muli natin ang Lord. Yan, sa mga nanonood online, welcome na welcome po kayo. Sa mga nanonood po sa YouTube, sa Facebook, welcome po. Again, okay, settle down po. Ask ko lang po, sino po ang sa kauna-unang pagkakataon na nakarating sa ating church? Meron po ba tayong first timer dito? Meron po ba tayong first time? Wala po tayong first time? Meron. Tapos po, welcome po. Palakpakan naman natin ang Lord. Yan. Yan, kawayan po natin siya. I-welcome po natin siya. Hello po. Yan po. Yung katabi, high five nyo. Salamat po. Yan. Okay po, welcome. Welcome po sa Jesus Anointed One Church. Settle down muna po, settle down. Alam ko po kayo excited na mahalin ng Lord. Sino pong excited mahalin ng Lord? Sabihin mo sa katabi mo, hoy, huwag mo muna akong kakausapin. Makikinig muna ako sa Lord. Yan po. Hello. First time po, meron po. Okay. So, ang ating pong theme ay everyday loved. Sabihin nyo nga po, everyday loved. Na bumaba lang po yung letter D. May hinahanap si letter D. So, this is our second week ng ating araw-araw love. Sino po dito yung araw-araw may nagmamahal sa Kanya? Taas sa kamay may araw-araw may nagmamahal sa Kanya. Sino man po dito yung araw-araw nagmamahal? Yan, lahat po tayo dito yung araw-araw may nagmamahal sa atin. And alam nyo po, every February ay love series tayo. Love series. Pero medyo kakaiba itong ating February 2025. At talagang ako'y magandang excited. And before that, let's all stand up again and let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19. Let's all declare 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa, pwede po tayong makaupo ngayong oras na ito. So, everyday love. Sinimulan po natin to last week na nagturo po ang napakagandang kong asawa na si Pastora Rocky na araw-araw minamahal. Nag-share niya po ang pag-ibig ng Diyos ay ito'y sapat at kailangan tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Sino po dito tumanggap sa sapat na pag-ibig ng Diyos? Amen. So, nakakatuwa po ng mga nagla-life group po. Every week may life group po tayo. So if you want to open an life group sa iyong lugar, sa iyong bahay, sa iyong barangay, magsabi lamang po kayo. Meron po tayong life group po sa Kaypatag. Nakakatuwa po ay ang usapan po ay paano ba tanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Tanggapin mo pag nagmamahal ka, kapag nananampalataya ka, ay kasama sa tanong kung nakapag-life group kayo, paano kapag hindi natupad yung pangako mo? Yung pangako, hindi natupad yung pangarap mo. Paano kapag ikaw ay nagkasakit, mahal ka pa rin ba ng Diyos? Yun ang mga tanong, di ba? Pero isa lang ang sinagot ng Inay Virgie, ako'y tuwa sa Inay Virgie, basta mahal ako ng Lord. Kahit ganyan, basta mahal ako ng Lord. Sino po ditong naniniwala na mahal siya ng Lord? Ang tanong, tinanggap mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Iba kasi yung nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa tinanggap. Amen. Nandiyan po ba yung pwede po makuha yung props? Nandiyan ba si Charles? Asa si Charles inutusan? Si Charles. Nandiyan yun. Padala nga po nung props dito sa unahan. Yan. Si Charles. Asa si Charles? Sabi ko, mag-aalis. Ay siya, ikaw na. Dapat si Charles. Yan. Sino po ditong naniniwala na siya'y mahal ni God? So tinatawag ko muli si God ngayong oras na ito.
God, lapit ka dito, God. Yan. Wala ka, dapat si Charles, si Jesus, si Charles eh. Ay di si God muna. Yan. Kunwari ikaw, ito si God. Yan. Kunwari lang, yan. Kunwari ito ay yung pag-ibig ni Lord. Dahil tatlo ibig sabihin ay, I love you. Yan, dinig ka. Yan. Tapos may pagbibigyan ka ng pag-ibig. Tatawag ko si Roslyn, ang ating chairman ng greeting, na supposed to be si Charles, ay inutusan mo eh. Di ikaw. Oh. Dito ka. Ay, dahilan mo eh. Ayan. Dinig ka sa stage. Yan, dinig ka. Yan. Alis ka ng alis, Charles eh. Yan tuloy. Okay. So, kunwari po ay si God, ano pong ibibigay sa atin? Tayo po ay kagaya ni Roslyn, tao. Yan. Bibigyan ng love. Okay. Ang sarap pong makita na binibigyan tayo ng love. Ano? Sino po dito yung tuwan-tuwa siya binibigyan ng pag-ibig ng Diyos? Kinikilig po ba kayo? Hindi. Hindi kayo kinikilig, ano? Pero what if, ibigay mo. Ano po yung mas nakakakilig? Ano po yung mas masarap? Yung hawak lang ng Diyos o tinanggap natin yung pag-ibig? Ano mas nakakakilig? Ibalik mo isa pa. Yan. Huwag mo munang tatanggapin ha. Yan. Kunwari abot mo. Kunwari ayaw mo. Ay gusto. Kunwari nga ayaw mo. Yan. Ayaw. Sabihin mo ganun. Yan. Huwag mo ipilit. Hindi pinipilit ang pag-ibig. Yan. Hindi ka minsan binibigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig pero tinatanggihan natin. Pero what if tinanggap mo yung pag-ibig? Yan. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Iba yung hawak pa lang kaysa sa tinanggap lang, di ba? Okay. So, tanggapin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So, pwede na po kayo maupo. Iyon na yan. Galing yan kay ano. At least nakatanggap ka ng bulaklak. Iba po kasi yung kilig. Iba yung tamis. Iba yung sarap kapag tinanggap natin yung pag-ibig, di ba? Sino po dito yung may tinanggap ng pag-ibig? Amen, di ba? Ganun po ang Lord sa atin. Laging inaalok niya ang pag-ibig niya sa iyo. Ang tanong, tinanggap mo ba? Tanungin mo ang katabi mo, tinanggap mo ba? O kinuha mo sa iba? At alam nyo po, hindi mo lang, sa tunay po, ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang niya ibinibigay sa iyo, hinahabol ka pa ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Na kahit anong layo, anong pagkakamali, hinahabol ka ng pag-ibig ng Diyos. Ganun po tayo, natural po tayong habulin. Naniniwala po ba kayo doon? Natural kang habulin. Taas ang kamay ng nahabol na. Nahabol na ng aso, nahabol na ng utang. Yan, lahat po tayo nahabol na. Pero sa tunay, ang pinaka humahabol at nagpupursu sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Yung po ang title ng i-share ko po ngayong umagang ito, the title is Pursued by His Love. Pinupursu tayo, hinahabol tayo ng pag-ibig ng Diyos. Tayo muna po mag-pray, tayo po mag-agree sa prayer na ito. Tayo po yumukod pumikit. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. We feel that ikaw ay mabuting Ama and we are loved by you. Yun ang identity namin. Araw-araw mo kaming hinahabol, pinupursu. I pray and I declare in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, ngayong umagang ito, bubuhos mo ang matindi mong pagmamahal sa apat na sulok ng lugar na ito at walang ni isa makakamintis ng tamis ng pag-ibig mo. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Come on. Pag po sinabing pinupursue, o kaya marami itong translation, it means parang hinahabol ka, o kaya hinahanap tayo dahil tayo ay lumayo. For example, pag nalayo po ang loob ng asawa ko sa akin, halimbawa, ang akin pong asawa, ang love language niyan ay gifts. Gusto po niya lagi may pasalubong ako. Yan. Pag po masama ang loob niya sa akin, isa lang ang alam ko.
magdadala po ako ng pagkain. Coke float, basta pagkain. Pero ang pinaka-common nasa isip ko, Coke float. Pag malayo ang loob niya sa akin, pinupurso ko siya sa pagkain. Ano pa yung mga pinupurso? Halimbawa, ikaw ay babagsakin. Sino po dito ang babagsakin sa school? Taas ang kamay. Wala namang aamin dito. Cedric, di ka babagsakin. Hahabulin mo yung grade. Hahabulin mo talaga ang teacher mo para maipasa mo. Talagang hinahabol natin yung ating mga professor para lamang hindi tayo maging 5. Amen po ba? Alam niyo po, tayo ay nawala. Tinanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos. Tumaas ang kamay ng bawat isa kanina. It means, naranasan nyo na ang pag-ibig ng Diyos. Pero still, nawawala pa rin tayo. At hinahanap tayo ng Diyos. Amen po ba? Taas ang kamay ng tulog. Ganito ha, ito yung katotohanan. Sabihin nyo nga, mahal ako ng Diyos, pero may pagkakataong nawawala ako. Aminad, ganun po talaga tayo. May pagkakataong we are being lost. But kahit anong mangyari, hinahabol ka ng Diyos. Hinahabol, pinupurso ka ng Diyos. Baka sabihin nyo, Pastor, hindi man ako nawawala. Nandito nga ako sa church eh. Nakaupo nga ako dito eh. Kaninang umaga nga, nag-pray ako. Excuse me, at ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos eh. But you know, I will tell you, still, maraming chance na we are being lost. In the Bible, there is a whole chapter, Luke 15, may 30 story si Jesus doon, 3 parables ng mga nawawala. So pag-usapan po natin sa loob ng 2 linggo, yung 3 story yon. Amen po ba? So ito po ang tanong, bakit ba tayo nawawala sa pag-ibig ng Diyos? Ba't ikaw ay nawawala sa pag-ibig ng Diyos? Number 1, lost sheep o yung nawawalang tupa. Bakit nawala yung tupa? Kasi nawala because we chose to leave. Nawala yung tupa kasi pinili niyang umalis. Sino po dito ang may iniwan na? Taas ang kamay. May iniwan, hindi nang iwan. Open your Bibles, please. Maganda sana may dala tayong Bible. Sino po dito walang dalang Bible? Pastor Rocky, taas mo rin ang Bible mo. Yan. Sino po walang dalang Bible? Ayun. Buti pa si Glyza may dalang Bible. Sino po ang may cellphone? Taas ang kamay. Sabihin mo nga sa katabi mo, hoy, kung wala kang Bible, ibenta mo ang cellphone mo at bumili ka ng Bible. Pero I encourage everyone, maganda po may physical Bible. Okay, pero buksan po natin ang ating Bibles. Cellphone, Bible apps, buksan po natin Bible apps. Or picturean nyo po, or notebooks, maganda sinusulat. Sa Luke 15, ito po ay story na si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo, mga high priest. Ano ba yung mga kinekwento mo? Ay na sinabi kay Jesus. May kinuwento siya ng unang parable. Basahin po natin sa Luke 15:4-5. Basahin ko lang po pala. Sabi po doon, sabi ni Jesus, if a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Verse 5, and when he has found it, he will joyfully carry it home in his shoulders. Verse 6, when he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, rejoice with me because I have found my lost sheep. Verse 7, in the same way, there is more joy in heaven over one sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, verse 4, kung meron kang 100 tupa, ilan ang tupa? Kung meron kang 100 tupa at nawala ang isa, anong gagawin mo? Di ba iiwan mo ang 99 sa bukid at hahanapin ang isang nawawala hanggang makita ito? Di ba?
Pag nakita mo ang tupa at matutuwa ka at papasanin ito, ilalagay sa balikat. Kapag nakita mo yung isang nawawalang tupa, ilalagay mo sa yung balikat. Sabi sa next verse 6, at pag uwi mo, iimbitahan mo mga kaibigan mo at kapitbahay at sasabihin, mag-celebrate tayo, papatayin ko tupang ito, tayo magkaldereta. Mali pala. Mag-celebrate tayo. Nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, tulad nito, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kesa sa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Sa mga una pong napakinggan ng story ito po yung napaka-common na story na iniwan ni Jesus ang 99 na tupa para hanapin yung isang nawawala. Pinoportray nito na tayo yung isang tupa na laging nawawala. Pero aminin natin, paano pag tayo yung shepherd? At mayroon pa tayong 99, iiwan natin yon, hahanapin natin yung isa. Hindi na. Nalaglag pala, sorry. Bakit ba nawala ang tupa? Sabi po doon, ang tupa daw, ang pinaka-common na hayop na nasasabi sa Bible, nakasaad sa Bible. At ang tupa daw ang pinaka-inaalagaan nun. Kasi livestock, masarap ang karne, lamb. Tapos yung kanilang wool, yung kanilang balahibo ay nagagawang damit. At ano po ang trabaho sa mga nag-aalaga ng sheep? Anong tawag sa mga nag-aalaga sa sheep? Mga shepherd. Sabi nyo nga shepherd. Sa Tagalog ay pastol. Ang pinaka-common na trabaho noon sa Bible ay isang pastol. Pero tinuturing po ang isang pastol noon sa Bible na pinakamababang trabaho. Lowest of the lows. Bakit po kailangan ng shepherd? Kasi nga, laging may nawawalan tupa nung unang panahon. Alam nyo daw po mga tupa, makinig po kayo. Ang karakter daw ng tupa, kahit yung kanilang farm, yung kanilang bakod ay napakaganda. Punong-puno ng damo na may makakain. Maaliwalas ang inuman ng tubig. Napakalawak. Still, aalis at aalis yan. At magwa-wonder yan. Kahit provided lahat dun sa farm, magwawala yan. Pag may bakod, ang tupa sa bigat na yan, gagawa yan ng paraan para tumalon o sumingit para makaalis sa bakod. Ang tupa din ay susunod at susunod lang yan. Kapag may isang nauna, kahit yung tupay nakain, may nakita niya na isang tupang naalis, susunod at susunod yan. At sinasabi nga daw po na ang tupa ang isa sa mga pinakabobong hayop. Bakit po? Ang tupa kapag nangate, halimbawa ang tupa nangate, kakamutin at kakamutin ng mga yan hanggang sa dumugo na at lumabas na ang bituka. Ganun po ang mga tupa. Kaya po ang mga pastol at mga shepherd, ang kanilang dulo ng baston ay yung may parang hook. May ganun. Kasi ang ginagawa nila, hop, may tupa. Hihilahin iuhook yung dulo sa liig at, uy, wag kang pumunta dyan. Nakita niya yung tupa, kamot ng kamot, pipitikin niya ng ganon. Wag mong kamutin yan. Kaya pag sinabing tupa, kailangan ng shepherd. Kailangan ng pastol. Kailangan na may taga-gabay. One of the names ni Jesus, isa sa mga pangalan ni Jesus sa Bible, is He is the good shepherd. Sabihin nyo nga, mabuting pastol. Narinig nyo na po ba yon? Ang ating Diyos ay mabuting pastol. Sabi nga po sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang Diyos ang aking pastol, wala na akong hahanapin pang iba. Di na ako maliligaw. Di ko na need umalis. Tunay ba yon? Na kapag ang Diyos ang ating pastol, hindi mo na kailangang umalis. Wala nang kulang sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? Nandiyan pa po ba kayo? Talaga. Ba't mo siya iniwan? Mamaya pala. Sabi sa Bible, kung si Jesus ang shepherd, ano tayo? Tayo ay mga tupa. Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba yan tupa? Mabalahibo ba yan?
Ang tupa daw ang isa sa pinakamabahong hayop. Amuyin mo yung katabi mo. Tupa ba yan o hindi? At isa sa mga pinakapangit na quality ng tupa, yung provided na lahat. Nandun na yung damo, nandun na yung dayami, nandyan na yung magandang lugar na malawak, nandyan na yung magandang inuman ng tubig. Tubig, still, aalis pa rin sila. Hindi nyo ba napapansin? Sinasabi ng Lord, akong bahala sa'yo. Ipo-provide ko lahat. Sumunod lang kayo sa akin. But still, we choose na umalis. We choose na lumabas. We choose na maghanap ng iba. And usually, pag Sunday, worship, sino po nakapag-MGR na dito? Taas po ang kamay. Yan. MGR o kaya nakapunta na sa mga events, sa mga ibang satellite o kahit dito. Talagang ramdam natin ang pag-ibig ng Lord. Ramdam natin ang presensya ng Lord. But still, babalik pa rin tayo sa sala. Babalik pa rin tayo sa mundo. At mas pipiliin pa rin natin lumabas sa mundo. Do you get my point? Hopefully mag-get nyo po. Ako po ay nagwo-work sa BSU. Ako po ay teacher. So sa faculty namin, ako minsan ay recently lang, ako ay na-curious. Kasi may pinag-uusapan. Sir, nag-uusap sila, ma'am, kita nyo ba yung bagong issue? Anong issue? Yung Marilag? Ano yung Marilag? Nabasa ko lang din sa Facebook. Marilag, yung sila ay parehong nagtatrabaho sa DepEd tapos cheating, pinagpalit. At sila pinag-usapan maghapon. Tapos, ito po nag-iisip ako. Ako'y nakapag-usap din, hindi naman po ako kasi mahilig magbasa ng ganyan. Sabi ko sa kanila. Pero in-scroll ko din. Yan. Pero ako'y nagtataka ha. Bakit po maraming Pinoy ang mahilig sa usapang cheating? Tama po ba? Kapag may bagong issue ng cheating, recently nga about dun sa dalawang nagwo-work sa DepEd, ay talagang hahanap-hanapin pa. Talagang i-scroll pa. Titingnan ano yung bakit nag-cheat, anong itsura nung pinag-cheatan, tapos pag nakita ay ganun, ganyan. Pinagpalit siya sa ganun. At recently parang before that, may dalawang celebrity na cheating issues. At ang buong Pilipinas ay nawindang at ang buong Pilipinas ay ginudge yung dalawang celebrity na yon. Pero teka, dahil dun sa cheating issue, maraming nanonood ng incognito kasama ako. Kasi controversy creates cash. Kapag may kontrobersiya, patok. At nung ginagawa ko po itong teaching na ito kahapon, nakaupo po ako habang si Sky nagva-volleyball, may bago uling issue. Kung hindi nyo po alam, may bago uling cheating issue ng isang celebrity at sa kanyang asawa. Na yung iba pa daw ay dahil ang language ng stories ay Bisaya, ay talagang ginu-Google Translate pa para malaman ng punot dulo bakit nag-cheat. Pero ulitin ko, bakit daw? Alam ko namang wala dito nun. Amen. Tingnan mo katabi mo, sabi, buti na lang. Hindi ka chismosa. Yan. Pero bakit daw kasarap pag-usapan kapag may issue ng cheating? Taas ang kamay ng hindi nag-e-enjoy sa issue ng cheating. Taas ang kamay. Ako hindi nag-e-enjoy sa mga issue ng cheating na yan. Taas ang kamay nag-e-enjoy sa issue ng cheating. Taas ang kamay ng ayaw umamin dahil guilty. Oh. Alam nyo po, natural sa tao, we hate cheaters. Galit tayo sa mga nag-cheat-cheat. At kapag may nag-cheat, nakita natin ang punot dulo, we feel good. Tama po ba? Bakit? Kasi feeling natin loyal tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Na feeling mo pag nabasa mo yun, sama naman ang ugali nito. Ang kapal! Feeling mo napaka-loyal mo. Feeling mo minahal mo lang talaga mag-isa yung mahal mo ngayon.
Feeling natin we are perfect. Amen po ba? What if I tell you, isa ka rin palang cheater? What if I tell you, sinabi ng Diyos, cheater ka? Tingnan mo ang katabi mo. Kahit hindi yan mukhang cheater, cheater yan. Bakit po? Sabi po sa James 4 verse 4, sabi po doon ni James, kapatid ni Jesus, you adulterers! Nung unang panahon po, wala pa pong term sa cheating, wala pa yung word na cheating. Ang term pa po noon, adulterers. Sabi po doon, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Sabi po doon, kayong mga adulterers, hindi nyo ba alam dahil mas kaibigan nyo ang mundo, ay nag-cheat kayo sa Lord. Uulitin ko, kung gusto nyo kaibigan ng mundo, kaaway ka ng Diyos. Sabi po sa the message version ng James 4 verse 4, you are cheaters of God. Flirting with the world with a chance you got. Alam mo yung sabihin ng flirt? Mga mommies, hindi pa yata alam yung sabihin ng flirt. Pero alam na alam ng mga lalaki dito. Alam mo yung malande? Yun. Yung may ano ka, pero nakikipaglandian ka sa iba. You're in a relationship, pero may kachat ka pang iba. At pag sinabi ding flirt, you're in a relationship, pero may ini-scroll ka pa ring profile ng iba. That is also cheating. What is adultery? Being a cheater to the one true love, yung mahal mo. Paano pag sinabing nag-cheat kayo sa Lord? Paano pag sinabing nag-cheat tayo sa Lord? Nandiyan pa po ba kayo? Sabi doon, kapag nag-cheat daw tayo sa Lord, mas minamahal natin ang ino-offer ng mundo. Mas nagiging friends tayo sa mundo. Pareho tayong may matching tattoo kasama ang mundo. Paano ba pag sinabing friends tayo sa mundo? Okay, friends tayo sa iba. Mas marami tayong oras sa iba. Nagbabalik tayo ng higit. Mas madami tayong binibigay sa iba kaysa sa tunay nating mahal. Mas binibigyan natin ng effort ang iba kaysa sa tunay nating mahal. That is called adultery. Sabi nyo nga, adultery. Ngayon, pag tayo ay mas maraming oras sa mundo, mas marami tayong binibigay na pagpapahalaga sa sala, sa kasalanan. Mas minamahal natin ang pinagagawa ng mundo kaysa pinagagawa ng Diyos, then we are called cheaters of God. Nag-cheat po tayo sa Lord. Kasi babalik tayo. Araw-araw tayong minamahal ng Lord. Araw-araw tayong binibigyan ng flowers ng Lord. Tatlo pa yon, I love you. Pero mas pinipili nating kumuha ng flowers sa labas. Paano po naalis ang tupa? Paano naliligaw ang isang tupa? Nag-cheat sila sa kanilang pastol. Sabi nga, provided na lahat dun. Pagkain, tubig, ano pa, nutrients, vitamins. Pero gusto pa rin mawala. Yung isa sa 99, lumabas pa rin yung isa. When we say we cheat on God, mas gusto po nating mahalin yung sala. Mas gusto nating gawin yung nakakasira sa ating sarili. Na sa huli naman, di naman tayo makukumpleto nito. Mas gusto nating magpakululong sa alak, sa bisyo, kaysa sa magpakululong sa presensya ng banal na Espiritu. Mas gusto nating i-keep ang ugali ng mundo kaysa sa yung ugali na sinasabi ng Diyos, na mapagmahal, mapagpatawad, kapayapaan, pero mas gusto nating maging mapagtanim ng galit, maging chismoso, maging chismosa, mas gusto nating ma-pride, mayabang, kaysa mapagpakumbaba.
we are cheating on God. Mas gusto nating maging taksil kaysa sa maging loyal sa Panginoon. Mas gusto nating manira ng kapwa kaysa sa mahalin ang kapwa. Lord, mahirap. Mas gusto nating mag-spend ng oras sa social media kaysa sa magbigay ng oras sa pananalangin at magbasa ng Biblia. We call that, the Bible calls that, cheating on God. At aminin ko, lahat po tayo guilty. Ako po guilty po doon. We are all guilty on cheating on God. Ito po ang tanong ko. Kung ikaw, ito po, let's be honest. Ako po dati, isa sa mga mistakes ko ay nakapag-cheat ako way back. Nakapag-cheat ako sa iba. Kung gusto nyo malaman ng story, libre nyo akong Starbucks mamaya. At kapag may nag-cheat sa iyo, may umalis sa iyo, ang tanong, hahabulin mo ba? Di ba hindi? Sinaktan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Pero masakit. Okay, ganito na lang. Padaliin natin. Nandiyan pa po ba kayo? Let's say may 100 kang kaibigan. May isa lang, nag-backstab sa'yo. Yung isang yon, kung ano-ano sinasabi sa hindi maganda. Tapos umalis. Meron ka pa rin 99 na kaibigan. Hahabulin mo ba yung isa mong kaibigan na umalis? Honestly. Ha? Hindi na. Marami pa akong ropa din eh. Bahala yan. Mabunggusa na yon. Pero ropa kami. Gagawa kaming chat group. Okay, kikik namin sa group. Tapos pag-uusapan din namin siya habang nakatalikod siya. Di ba? Hindi natin nahabulin yung nag-cheat sa atin. Hindi natin nahabulin yung isa. Kasi may 99 pa naman tayo eh. Pero ano ginawa ng Diyos? Ha? Ano pong ginawa ng Diyos dun sa isa na nag-cheat sa kanya? Hinanap, hinabol. Ulitin ko, may 99 pa, may isang umalis. Anong ginawa ng Diyos? Hinabol. Sabi nyo nga, pinursu. Minsan dati nung binabasa ko to, nung bago baba akong Kristiyano, Lord, sala ka. Kung ako hindi ko hahabulin yung bahala siya. Alam, dati kasi ako po'y makasalanan. Sobra. Halimbawa, ako dati may 10 niligawan, may 10 kachat, kunwari lang. May isang nagbasted sa akin, may 10 pa naman ako. Pero Lord, kaya, hindi, Lord, ba't mo habulin yun? Until ikaw yung nag-cheat sa Lord. Ito yung mahirap i-comprehend na tayo yung nag-cheat sa Lord. Kasi feeling natin important tayo. Feeling natin banal tayo dahil nakaupo tayo dyan at nakataas ang ating kamay kanina. We feel clean, malinis tayo. But what if I tell you, ikaw yung isa na kahit nasa Diyos na, pinili mo pa rin lumayo, pinili mo pa rin magkamali, pinili mo pa rin sabihin sa Panginoon, Lord, ayoko na muna dyan. Ayoko na muna sa pinagagawa mo. What if ikaw yung na walang tupa, na binibigay ng Diyos sa iyo yung pag-ibig niya, na sinasabi ng Lord, anak, ito yung pag-ibig ko. Ito yung buhay na ganap at kasaya-saya. Oo, medyo challenging. Oo, medyo mahirap. Pero ito yung buhay na may kapayapaan at pag-ibig. Pero we still choose na lumabas. Mas piliin yung inaalok ng barkada. Mas piliin yung inaalok ng pera na manira ng ibang tao. We still choose to live. Diba? Mahihiya tayong bumalik sa Panginoon. Kasi we cheat on God. What if ikaw yung hanggang ngayon, hindi mo binibitawan yung ugali, yung may galit ka pa rin sa magulang mo, yung hurt pa rin sa iyong anak, sa iyong dating asawa, na mas minamahal mo pa rin yung emotions mo, yung bigat, yung galit, kaysa sa piliin mo yung sinasabi ng Lord na anak, ibigay mo yan sa akin, aayusin kong buhay mo, patawarin mo sila. Pero we still choose to bear the burden of the hurt and the anger. And by that, tayo yung nag-cheat sa Panginoon. What if ikaw yung hanggang ngayon ay kahit na-attend
ay hirap na hirap pa rin bitawan yung mga sala, yung mga bisyo, kahit alam mo mali yun, kahit alam mo makakasira sa iyo yun. What if ikaw yung nag-cheat sa Panginoon? Kasi sinasabi ng Panginoon, anak, isuko mo yan, bitawan mo yan, pero hindi mo binibitawan. What if ikaw yung hanggang ngayon, nataas pa rin ng kamay, nagpupuri sa Panginoon, nananalangin, pero kanina habang nakataas ang kamay mo, biglang naalala mo yung guiltiness, naalala mo yung shame, naalala mo yung hurt nung nakaraan. Kaya kapag nataas ang iyong kamay, nababa pa lang ang presensya, naalala mo yung past, biglang nawala. Kasi you feel na tinraidor mo, Panginoon. You feel na saktan ka. Mawawala yung feeling ng presensya. Alam niyo po, natural na tayo ay maging lost. Na tayo ay mawala. Sabi sa John 10 verse 10, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Nandiyan ang kaaway upang laging sirain ang relasyon mo, ang buhay mo, ang pangarap mo lahat. Pero sabi ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Ang purpose ng Diyos ay bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabihin nyo nga, ang kalooban ng Diyos sa buhay ko ay buhay na ganap at kasiyasiya. At sinabi po ni Jesus doon, sa verse 11, I am the good shepherd, and the good shepherd sacrifices his life for the sheep. Ang Diyos ay mabuting pastol at handa siyang mamatay para dun sa isa na nawawala. Handa niyang iwan yung 99 para sa isang nawawala. Handa niyang iwan para sa iyo. Palakpakan niyo naman ng Lord. And I am telling you, even in your cheating, God will still leave the 99 for your pursuing. Kahit nagkakamali ka, iiwan pa rin ng Panginoon 99 para sa iyo. You know, one of the pastors of JA1, si Pastor Justin. Hello, Pastor Justin. Nakakasama po natin siya mentoring online. If you know his life, naka-attend na po siya daw dati sa church nung siya ay bata. Pero bumalik pa uli siya sa sala. Kita nyo pag mamimit siya na personal, ang daming tattoo. Hanggang dito. Yung pag-unang tingin mo, hindi mo isipin pastor, pero ang daming tattoo. Yung po ay ang buhay ay kung ano-anong napasok. Alak, drugs, laging nasa club, nagpa-party, nag-DJ po yun. He felt that he cheated on God. Iniwan pa rin niya ang Panginoon. But you know what? Hinanap pa rin siya ng Panginoon. Nakatagpo pa rin siya ng Panginoon. Binitawan niya na lahat ng hindi maganda sa buhay niya. Lahat ng layaw, ng kasalanan. Give up niya sa Panginoon. And now, ranas na ranas siya pag-ibig ng Panginoon. Isa na po siya sa ating pastor ng JA1 Church sa Bataan. Palakpakan po natin ang Lord. Hindi lang po niya pwedeng paalis ang tattoo at talagang daang libo ang magagastos. But you know, my purpose is we are all nawawala kasi pinipili nating umalis. Even God provides everything. Even nandyan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi sinasadya man o hindi, mawawala pa rin tayo. But the good thing is, our God is a good shepherd. And our God is a good, good Father. Keyboard is please. Pangalawa, bakit tayo nawawala? Pangalawang story ay lost coin. Next po, Landon. Lost coin. Nawala ng di mo dahilan. Sino po dito yung naligaw na hindi naman siya yung driver? Nakasama ka sa road trip, nagpunta kayo ng Maynila o nagpunta kayo ng probinsya, tapos ang tagal yung naligaw, kasi sinabi mo kung nakinig ka sa akin, dapat kasi tayo kumaliwada, hindi ka kumanan. Naligaw ka kasi hindi nakinig sa asawa mo, ako po yan. Hindi ka nakakaiyamot. Naligaw ka, amen. Pero dahilan mo, hindi. Sabi dun sa verse 8 to 10, kadugsong po natin Luke 15, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? Verse 9,
And when she finds it, he will call in her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." Verse 10, in the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. Tagalog po ulit sa Tagalog. O kung mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Wala ba dyan na Tagalog? Anong gagawin niya? Di ba niya magsisindi siya ng ilaw, magwawali sa buong bahay, at maghahanap ng mabuti hanggang makita ito? Pag nahanap niya ito, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, "Mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong silver coin." Verse 10, sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sino po dito nakawala na ng pera? Hinanap nyo ga? Nakita nyo? Saglit mo na, saglit. Ito, ano yung story? Mabilis lang. May 10 coin. Pagpalagay ng isang coin ng halaga ay 1,000 pesos. Nawala ang isa. Anong ginawa ng babae? Nagwalis. Ang unang ginawa, nagsindi ng ilaw. Tapos nagwalis, hinanap. At nung nakita, yes, nakita ko yung 1,000. Tinawag niya si Uwa, tinawag niya si Lloyd, tinawag niya si Roslyn. Tara, yung 1,000 nakita ko, gastusin natin. Bumili tayo ng Jollibee, mag-samgyup tayo. Kasi nakita ko yung nawawala. Tanong ko, ba't nawala ang coin? Ba't nawala yung silver coin? Sino may dahil? Sino may dahil? Yung coin? Dahil yung coin ipaligaw-ligaw? Dahilan ba ng coin? May ginawa ba yung coin kaya siya nawala? May ginawa ba yung coin? Wala. Sino may dahilan? Ha? Yung may-ari. Naranasan nyo bang nawala? Kasi feeling nyo dahilan na yan, Diyos. Yung may sitwasyon ka na parang coin, na hindi mo dahilan kung bakit ka nawala. Hindi mo control yung sitwasyon na nangyari. Hindi nakinig sa iyo yung iyong asawa, yung iyong anak, yung iyong kapatid. Nadamay ka lang sa problema ng pamilya mo, away ng magulang mo, alitan ng mga magkakapatid mo. Nadamay ka lang sa sitwasyon ng kumpanya mo. Nadamay ka lamang sa korupsyon ng gobyerno, nadamay ka lamang sa kahirapan ng mundong ito. O kaya naligaw ka kasi bigla kang nagkasakit na hindi mo inaasahan. Nagkaroon ng aksidente na sumira sa plano nyo. And this is one of the most hurtful things na pwedeng mangyari sa atin. Na tayo'y mawala dahil wala naman tayong ginawa. Meron po akong kaibigan ko pa siya ngayon, pero kasama ko po siyang lumaki sa church. Mahal niya si Lord, mahal siya ng Lord. Nagkaroon po siya ng asawa. And then yung asawa niya, nangaliwa. Sumakabilang bahay. Doon po nasaktan yung kaibigan ko ngayon. At doon siya nagsimulang magtanong at magalit sa Panginoon. Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. May nagawa ba akong mali? Kung mabuti kang Diyos, bakit mo hinayaang masaktan ako? Kanina pinapakanta natin yung kantang Good Good Father. Taas ang kamay tayo. Mabuting Diyos. And we believe it's true. Amen po ba? Mabuti ang Diyos. Pero maraming tao ngayon sa mundo, maraming tanong, hindi kagaya natin. Lord, kung mabuti ka, bakit mo hinahayaan ang mga bagay na yun? Kung mabuti ka, bakit nagkaka-cancer ang mga bata at hinahayaan mong mamatay? Kung mabuti ka, bakit may suffering, may pain, at may problema na ganito? Makikita nyo lahat yun sa TikTok. Daming magpapagulo sa isipan. Free thinkers, mga tungkol sinasabi sa Diyos. Maraming atheists, mga agnostics. Ibig sabihin sila po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. At dinidebate, kung mabuti ang Diyos, kung tunay na may Diyos, bakit ganito? Bakit ganyan? Daming arguments. At sa tunay, hindi ko alam sagot sa lahat ng tanong.
Kumabutan Diyos, bakit? Sa tanong kanina habang nagwo-worship ako, Lord, I feel ako yung nawawalang coin. Naglilingkod ako, ganyan. At alam ko, mabuti ka. Tatak yun, identity sa buhay ko. Mabutan Diyos. Pero bakit mo may pinaparanas ka sa aking kalusugan ngayong oras na ito? And in a personal level, sa bawat isa, the moment na ikaw ay lost, na ikaw ay naghihirap, na ikaw ay hurt, na ikaw ay naiyak sa gabi, na ikaw ay nagtatanong, na pinipilit mo lang gumising sa umaga upang mabuhay, magtrabaho, hindi mo talaga maiiwasang magtaka, magtanong sa pag-ibig ng Diyos. Gaya nung nawawalang coin, may pagkakataong nadamay lang tayo sa problema. Wala tayong magagawa dahil naapektuhan lang tayo. Wala tayong magawa dahil ganun talaga ang ugali ng mga taong nakapaligid sa atin. Ganun na yung kinalakihan natin. At lahat tayo nakaranas nito, lahat tayo naramdaman nito. Lahat tayo nakapagtanong. I have a simple answer for nawawalang coin. Di makasalanan ng coin. Sabi nga doon, nagsisi yung coin. Nagrepent yung coin. Paano nakapagsisi yung coin? Di ba? Okay lang yung tupa. Siguro ang tupa kasi may utak. Pwede yung magsisi. Shepherd, sorry. Pero ang coin, paano nagsisi yung coin? Alam niyo po, ito lang yung simple answer ko na I'm praying for the Holy Spirit na maintindihan ng bawat isa. Sa sobrang sama ng mundo ever since, panahon pa ni Adan at ni Eva, panahon pa ng mga mananakop ng mga Kastila, mga England, mga taga-England, sa sobrang sama ng mundo, damay na tayo. At sa sobrang masasamang tao sa mundo, sobrang corrupt, sobrang dumi ng sistema ng mundong ito, and even to our country na sobrang nagmahala na ng mga presyo ng bilihin, gusto pa rin ng Diyos Ama na hanapin ang bawat isang tao at gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan na binigay niya kaisa-isa niyang anak sa bawat isang tao na kung sino man ang maniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa sobrang mahal ng Diyos, para siya yung babae, nagsindi siya ng ilaw para mahanap yung coin. Sino po yung ilaw na sininde? Si Jesus. Next nga, sabi doon, balik tayo doon sa verse, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. And my purpose is to give them a rich and satisfying life. Gusto ng Diyos, bigyan ka ng buhay na ganap at siya-siya. Alisin natin sa mindset natin, kalooban ba ng Diyos na magkasakit ako? Kalooban ba ng Diyos na maghirap ako? Kalooban ng Diyos magdusa ako? Hindi! Ang gusto ng Diyos, bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Pero at sinabi niya, ako ang mabuting pastol at ibinigay ko ang buhay ko sa iyo. You know what? Binigay ng Diyos Ama, ng good Father, ang ilaw, ang kaisa-isa niyang anak para mamatay sa atin. At sa tunay, masakit sa isang ama na ibigay ang kaisa-isa niyang anak. It means na kahit sa magulong sitwasyon, ang Diyos Ama, naintindihan ka. Kasi nasaktan din siya. He understands your hurt. He understands your pain. Bumaba siya sa level natin nung nagkatawan tao si Jesus at umiyak si Jesus para maranasan niya yung nararanasan natin. John 11:35, umiyak si Jesus. Bumaba siya dito para makisimpat siya sa atin. At sa moment na nangyayari yun sa atin, sa moment ng ating breakdown, sa moment ng ating crisis, Christ is there. Nandun lagi si Jesus kasama mo. Nandun siya nung moment na nagkakagulo sa pamilya mo, nakatayo siya doon. Nandun siya nung moment na naiyamot ka sa boss mo at gusto mo na mag-resign. Nandun siya. Nandun siya sa moment na kinuha niya yung iyong mahal sa buhay at dinala niya sa presensya niya. Nandun si Jesus. Nandun si Jesus yung moment na laman mo yung sakit karamdaman na gumimbal ng pamilya mo. Nandun si Jesus. At nandito rin si Jesus
ngayong oras na ito. The moment that we are crying, na sabog tayo. The moment na maraming addict sa labas na sabog sila. The moment na every person is at pain. The moment na nag-aaway ang isang mag-asawa. The moment na sinaktan ng isang anak, ng isang ama ang isang anak. The moment na ganon, nandun pa rin si Jesus. To show that He loves us. To show na kaya pa rin niyang ibigay ang buhay na ganap at kasisiya. To show na kaya kong mamatay uli kung pwede. Kaya ibibigay ko uli ang nag-iisa kong buhay para sa bawat isa sa atin. I believe araw-araw kang hinahanap ng Diyos. This is some of you, this is your full circle moment. Simula noon, pagbalik mo dito, ito, yung katatagpuin ka ng pag-ibig ng Diyos. You feel sometimes ikaw yung tupa. Naranas mo ng pag-ibig ng Diyos, but you chose to live. You chose to love the world. You chose to love money. You chose to love a wrong relationship. Mas pinili mo ang maging adulterer. But still you are here. And God loves you. And God is telling you, anak, nahanap na kita. Para sa balikat ko. Mag-celebrate tayo. But maybe most of us, para tayo yung coin na hindi ko naman dahilan. Hindi ko dahilan. Wala akong magawa. Hindi ko kasalanan. Kaletsi-letsi na ang pamilya ko, buhay ko. Kabaon-baon na kami sa ganito. Para tayo yung coin na hindi naman natin dahilan. Still, hinahanap pa rin tayo ni Jesus. Pinupursu pa rin tayo ni Jesus. And, hanap ka ni Jesus, kaya nandito ngayon. Anong po natin kayang gawin? Sabi dun sa verse kanina, there is rejoicing. Nagpa-party sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. Repentance is the key. Can you invite the whole worship team, please? The whole worship team. Ngayong oras na ito, just remain seated muna. Sino po dito ang willing muling, hindi lang tanggapin, kundi sakmalin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya? Taas po ang kanyang kamay ngayong oras na ito. If you are willing to receive, just open your heart. Just close your eyes. Gusto mo manatiling nakataas sa kamay. And let the Holy Spirit minister through you through this song. Let's sing. Oh, I've 1,000 stories of one. Tender whisper of love. And you come. Lyrics, please. And you never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. Loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who You're a good, good Father. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. It's who I am. It's who I am. It's who Ngayong oras na ito, habang nakaupo ka dyan, I encourage you na yumuko at pumikit and tell God. Sabihin mo sa Kanya, sa mabuti mong Ama, na you are lost. If you feel that you are lost, that you are hurt, just tell God lahat ng kabigatan ng puso mo. Sabi mo, Lord, ako yung parang tupa na nawala sa'yo. Ako yung coin na hindi nawala dahil hindi ko sinasadya. Just tell God. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sorry. Panginoon,
God, Panginoon, ako yung nangangailangan sa'yo. Ako yung nangangailangan ng pag-ibig mo. Ako ang nangangailangan ng buhay na ganap at kasaya-saya. Come on, tell God. Kung may kabigatan ka, dala-dala pa rin ang nakaraan mo, just tell God, sabihin mo sa Panginoon ngayong oras na ito. Sige, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nakatali ako sa kabigatan na ito. I feel ang layo ko sa'yo. Sabihin mo sa Kanya, just tell God. And if you want to experience the love of God, that perfect love, yung araw-araw kang mahal ng Diyos, that everyday love, I invite you to stand up ngayong oras na ito. Hindi mo papansinin ng mga tao nakapalibot sa iyo. If you're that person na gusto yung pag-ibig ng Diyos, just stand up this moment. At hawakan mo ang puso mo and say this prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo, nangangailangan sa pag-ibig mo. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Kung ako ay nag-cheat sa iyo, patawarin niyo po ako. Kailangan kita. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Diyos, sariling tagapagligtas. Inaalay ko ang buhay ko sa iyo. Tanggapin mo aking pagkatao. At ako'y sa iyo lang. Salamat po. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin, Panginoon. Salamat po sa mga nanalangin ito. I believe, God, that you are working. That you are perfect in all of your ways. Alam ko po, Panginoon, maganda ang plano mo sa buhay ng bawat isa. And your love is here to pursue us. Taas po natin ating mga kamay as we sing, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. And declare this, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. I don't know, but kung ikaw yung taong lost, ikaw yung lost coin, ikaw yung lost sheep, nakaka-relate ka doon, at ikaw yung maraming tanong, marami kang hurt, marami kang sitwasyon, gusto mong magkaroon ng solusyon, I'm telling you, perfect pa rin ang paraan ng Lord. Perfect, it means sadyang hinayaan at sadyang pinaranas o ipinaparanas sa iyo ng Diyos ngayon, yan. At kasama yung sitwasyong mo yan sa challenge para maranasan mo yung buhay na ganap at kasaya-saya. Yes, masakit, pero sinadya. Mahirap, pero sinadya. And still, perfect yung paraang yan. Kasi that will lead you back to God. Yang nangyayari sa'yo, kapit lang, relax lang, mahal ka ng Diyos. And let's declare this. Let's sing this. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Yang nangyayari
nangyari sa'yo, that's part of the perfection. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You're good, good Father. It's who you are. It's who you are. Come on, declare this. I am loved by you. It's who I am. You're a good, good Father. It's who I am. For the last time, itaas natin ating mga kamay. Good, good Father. It's who I am. It's who I am. And let's leave this line in our hearts. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Palapakan natin ang Lord. Come on. To God be the glory.